Hi guys, welcome to our YouTube channel. So today I'm going to share my experience about my CFO. So yun yung last process na ginawa namin before kami makapag-book ng ticket. Although pwede ka na mag-book before ka mag-CFO, but hindi namin siya ginawa kasi hindi mo alam kung makakakuha ka ng certificate from CFO. So, nag-make sure lang kami na makakuha muna kami ng CFO before kami mag-book ng ticket. So, yun na nga guys, yung CFO yung pinakang last process sa pagkuha ng K1 visa. Pag nakakuha ka ng K1 visa before your flight dapat mag-CFO ka kasi kailangan mong kumuha ng certificate from CFO at ipe-present mo yun sa immigration pag punta mo sa US. I don't know if immigration here in the Philippines, kapag lumabas ka na ng Pilipinas or pagdating mo dun sa US, hindi ko sure kung saan siya, but kailangan natin yon. So ayun, nag-CFO kami at simple lang, ano lang siya, seminar lang siya na parang tuturuan lang nila tayo na paano protektahan ng ating sarili pag nandun tayo sa ibang bansa. Para din siyang pidos. Alam mo yun? Kasi dati akong OFW at nakaranas ako magpidos. So, yung CFO, sa sa experience ko, para din siyang pidos, kaya lang, as foreign partner na, yung about sa relationship na yung tinatalakay doon. Kung paano mo po protektahan yung sarili mo kapag wala ka sa sariling bansa. Dahil syempre, kumbaga, parang sinasabi nga nila na hindi ganun kadali. Kasi, pupunta tayo sa bansa na hindi natin alam kung anong culture nila, ganyan. Although, yung pupuntahan natin is fiancé natin or spouse natin, husband natin, ganyan. Hindi natin sure, di ba? Kung yung relationship nyo pag nandito kayo sa Pilipinas is ganun pa rin. So, kailangan magkaroon tayo ng protection sa ating sarili. Yun yung itinuturo sa CFO. Which is kahit naman tayo sa sarili natin, alam natin yun, na kailangan nating alamin na yung mga bagay na yun, di ba? Katulad ng emergency hotline. In case of emergency na kailangan mo ng tulong, yung mga emergency hotline na ganon. Tapos, may mga questions sila about sa relationship, ganyan. Kung ano yung mahirap para sa atin. Kung ano yung mahirap sa tingin natin na mangyayari para sa atin dun sa ibang bansa. Pag ba, possibility, ganyan. Pero, syempre, ang tinitingnan nila yung mga possibility kasi hindi na nga natin alam kung ano mangyayari pagpunta natin sa ibang bansa. Lalo na sa mga hindi pa kasal tulad namin. Ako, hindi pa ako kasal. K1 visa ako. So, yun yung mga tinitingnan nila. Kaya, habang nagle-lecture, kailangan nakikinig ka. Kasi meron nun, pangkalahat. Kasi yung CFO, pangkalahatan yun eh. Siguro mga lang kami. Mga 7 lang kami. Dun sa lecture na yun. 7 katao kami. Tapos, after nun, one-on-one, bali, umabot lang siya ng 2 oras. Yung 1 oras, bali 2 oras kasi pumasok kami ng 9. Pumasok ako ng 9 and then nakalabas na ako ng 11. Tapos yung certificate, hindi nila binigay sa amin ng certificate na siya. Ano siya? Isesend nila sa'yo through email. Meron ka kasing i-scan doon. Tapos parang magbibigay ka lang ng feedback. And then after that, then marireceive mo na yung email kasama ng certificate. So, ganun yung nangyari sa amin. Ganun yung binigay sa amin. Madali lang siya guys. Madali lang. So, yung iba, sinasabi nila na mahirap daw ang CFO. Masusungit yung mga nagle-lecture sa CFO. Nagets ko na guys. Kasi syempre, sila ay nag-work sa government at kailangan nilang proteksyonan ang mga kagaya nating mga Pilipino na lalabas ng ibang bansa. Pupunta sa ibang bansa.
kailangan nilang protektahan. So, tinuturuan nila tayo habang nandito pa tayo sa Pilipinas. Kasi ayaw nilang mangyari na nandun na tayo sa Pilipinas, sa ibang bansa, tapos may nangyari na hindi mo inaasahan, tapos hindi mo kayang protektahan yung sarili mo. So, yun yung ano ng CFO. Kumbaga, yun ang purpose ng CFO, yung turuan tayong proteksyonan ng ating sarili bilang Pilipino, bilang asawa, bilang babae, ganun. Tapos ayun nga pala guys, bukod sa CFO, meron ding PIDOS yung anak ko kasi meron akong K2. Ako yung K1 tapos may K2 ako, yung anak ko na 15 years old. So, sa website ng CFO, kailangan magdadala ka ng makakasama ng bata kapag minor pa siya. So, 15 years old is minor pa, diba? So, ang ginawa ko, nung pumunta kami sa CFO, sinama ko yung isa kong kapatid kasi nga, minor pa yung anak ko. So, inisip ko na kailangan niya ng guardian kasi yun nga yung nakalagay sa na kailangan ng guardian pag minor. At saka, gano'n man talaga, diba? Pero, nung dumating kami si CFO, guys, hindi pinapasok yung kapatid ko. Alam mo yung galing kami probinsya tapos pagdating namin, hindi siya pinapasok. Pero naiintindihan naman namin. Kaya lang, sa part na nagsama ka ng isang kapamilya galing sa malayong lugar tapos makikita mo lang siya na nandun lang siya sa labas nakatambay, di ba? Mahirap 'yon. So okay lang naman kasi wala ganun talaga. So siguro sa mga magsi-CFO diyan, wag na lang kayong magsama ng mga kapamilya niyo lalo na kapag medyo age, I think mga 10 na. Kasi yung iba 11 pala, 11. Parang ganun, 11 at 12 to 19 years old. PIDOS pa yung ginagawa nila, magkakasama sila doon sa isang room. Tapos, parang seminar lang din. Sabi ng anak ko mabait daw yung nag-seminar sa kanila sa PIDOS. So, thanks God, nakakuha kami ng certificate at pagbubook na lang ng flight yung hinihintay namin. Hindi pa kami nagbubook ng flight guys kasi katatapos nga lang CFO namin. Pero, after nito, magbubook na kami. So, i-update ko ulit kayo pag nagbook na kami ng ticket. Diba? Kasi, malapit na kaming mag-flight. Kasi, yung visa expiration ko is May 24. So, before May 24, kailangan namin makaalis ng Pilipinas. Take note lang guys, hindi lahat ng nag-CFO nakakakuha ng certificate. Merong bumabagsak, merong hindi nakakakuha ng certificate. Kasi depende yon sa nakikita ng nagle-lecture, ng nagpapa-CFO. Depende yon kasi meron yung one-on-one, meron silang requirements na hinihingi. Like, criminal records ng fiancé, tinitingnan nila yon. Criminal records, like FBI, ganyan, police record nila. Yung divorce decree, kapag ka-divorce yung partner mo, yung, tawag dito, relationship, tawag dito, yung parang, yung piniprepare natin na proof of relationship, yan, hihingi nila yan, titingnan nila yung mga pictures nyo, together, ganyan, with family, etc. Ako guys, ang nangyari sa akin, kung ano yung dala ko nung nag-interview ako sa immigration, sa US Embassy, yun din yung dinala ko. Dinala ko din sila lahat. Kasi hindi ko alam kung anong hihingi ng CFO. So, dinala ko na lang sila lahat guys. So, yun lang. Hindi lahat ay pumapasa. Kailangan prepared ka. At lalo na yung mga iba sabi, nag-aaral pa ng language yung iba. So yun lang guys, yun lang yung update ko about sa CFO. Hindi siya mahirap guys, madali lang siya. Seminar lang siya. Tuturuan lang nila tayo kung paano natin protektahan yung ating sarili paglabas natin ng ating bansa. Hindi naman masama guys, kasi syempre 'di ba? Kumbaga, pag-aalala din ng gobyerno yung ginagawa nila para sa atin. Kaya dun sa iba na nagsasabi na mahigpit, masusungit, no po, no. Hindi ako agree doon. Kasi oo mahigpit sila, pero kung iintindihin mo yung concern nila, siguro maunawaan mo. Kasi gusto lang nila tayong protektahan. Gusto lang tayong protektahan ng government natin. Kasi alam nilang pupunta tayo sa ibang bansa at wala tayong, hindi lahat ng pupunta doon may pamilya na uuwian. Wala tayong masasandalan kasi
hindi ganun kaanong ang lawak ng kakayanan ng mga kagaya ng Philippine Consulate or Immigration. Hindi ganun kalawak yung kakayanan nila para proteksyonan tayo sa labas ng bansa. You know, yung sa labas ng ating bansa. Kagaya ng sinasabi na, paano pag sa countryside kayo napunta, dun kayo tumira sa countryside, diba? Syempre, ano yun, malalayo ang bahay. Sa ibang bansa, malalayo ang bahay. So, paano ka tatawag ng tulong kapag may emergency nangyari? May, diba? May hindi inaasahang pangyayari. Paano ka tatawag ng tulong? Saan kayo hingi ng tulong, diba? So, yun, nagbibigay sila ng knowledge about sa mga contact numbers, kung saan ka dapat tumawag, saan ka humingi, lumapit ng tulong, ganon. Yun lang, guys. Yun lang. Hindi siya mahirap, guys. Madali lang ang CFO. So, yun lang masasabi ko. And thank you for watching. I hope you subscribe to our YouTube channel at patuloy nyo po kaming suportahan. Maraming salamat and goodbye!